Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, ano pa rin, continuation lang ito ng nangyari or na-witness namin or na-experience namin kagabi nga, first day ng wake ng minamahal ng lahat sa showbiz, ang talent manager and of course, veteran columnist and writer na si Manay Ethel Ramos. So, of course, si Manay Ethel Ramos ay manager nila Aga Mulak at marami pang iba. So, siya rin kay Angel Oxindata. At syempre, siya nag-manage talaga sa kumbaga nag-handle ng mga publicity ng mga pelikula, na maraming pelikula ng Star Cinema, ng Regal noon at marami pang iba. So, but anyways, ayun nga, isa sa mga masasabi kong totoo naman talaga, hindi talaga maiwasan. Masyadong takaw pansin talaga ang mga anak ni Aga Mulak, di ba? Number one, of course, si Andres na super tangkad. Na ang tangkad-tangkad, mas malaki pa sa kanyang parents. At syempre, ang gwapo-gwapo. Kumbaga, yung kagwapuhan ni Andres talagang pwedeng-pwede, pang-artista talaga. So marami siyang padadapain ng mga artista ngayon. Kasi nga, ang ganda-ganda ng mata, ang tangos-tangos ng ilong. Sabi nga nung mga nakakita, parang hindi Pinoy parang akala mo may pagka-Greek talaga or Italian talaga yung dating niya. So, ganun kagwapo. At syempre, si Aga Mulak naman sobrang gwapo rin talaga noon pa. At hanggang ngayon naman, syempre, at ito nakakatawa kasi ang encounter dito. So, hindi pa may nagpapa-picture una kay Andres kasi nga syempre, 'di ba? Kaya lang kahit ano, masaya rin kasi yung atmosphere kagabi kasi nagkita-kita nga yung mga dating hindi nakikita-kita. So ngayon nagkita-kita. Of course, si Sherlyn Gonzalez talagang Miss Binibining Pilipinas Universe 1994. Sobrang sarap kausap. Binalikan namin yung mga experience namin dati sa kanya, yung talagang gustong-gusto namin siya. Binibiro namin siya ngayon na pwede pa siyang sumali sa beauty pageant. But anyways, ayun na nga. So, ito yung mga nakakatawang eksena din kasi nga, hindi naman to sa pang-ano, kasi sabihin nyo naman wake yung pinuntahan, pero talagang iba kasi yung atmosphere. I'm sure si Manay Ethel din, sabihin niya na gusto niya yung ganyan kayo, pero ayaw siguro masyadong maingay lang. Pero natutuwa siya kasi si Manay Ethel in person, kahit medyo tingin niyo parang suplada, in person talagang super masayahin, nakakatawa ang mga kwento niya. But anyways, of course, ayan, ang difference lang talaga kagabi, ayun nga, nagkita-kita kasi yung mga veteran na rin sa showbiz. Of course, yan si Senator Bong Revilla, si Congresswoman Lani Mercado, si Aga Mulak, si Sherlyn Gonzalez, si Senator Jinggoy Estrada. Dumating si Robin Padilla, pero nakaalis na ako. But anyways, ayun, iba kasi ang kwentuhan pag masyado yung familiar kayo sa isa't isa, yung matagal na kayong magkakilala, yung nagagawa nyo ng magtawanan. Of course, may time for, syempre nakita ko naman na naiyak sila Senator Bong at Aga nung lumapit na sa ni Manay Ethel. Pero syempre, again, tutuloy ko lang ito kasi dito sa part na ito, katapos ko lang picture kay Andres, pero sabi sa akin ni Aga Mulak, nahiya ka pa alam naman daw niya na yung anak niya ang gusto ko makasama sa picture. Sabi ko, hindi, loyal ako kaya ganyan, tapos tawanan na kami, kaya ganyan. Of course, si Sherlyn, ang dami-daming kwentuhan namin, niloloko siya, naisasali ko nga uli siya. At syempre, yung difference kasi nung noon at ngayon, kasi kami, noon nakakadalaw kami sa bahay nila, Sherlyn talaga. So, nag-i-invite sila. So, at sa totoo lang, yung ganong PR, parang nakikita ko, although tahimik yung magkapatid, pero nakita ko parang minana din nila Andres at Natasha. Sila yung hindi sila may-epal na mga bata. Yung talagang nakaupo lang sila sa isang tabi. Pero once you talk to them, tsaka pag in-introduce talaga sila sa mga tao, talagang makikita mo yung respect, like yun, sila mismo yung tatayo, lalapit, bebesto, kakamayayakap, yung mga ganon. So, lagi sila nakasmile. Isa sa mga yung katangian talaga na pwede mong masabi na pasadong-pasado sa lahat. Yung mag-artista, yung ganyan. Ito, sa part na to, medyo, kasi nakita ko nga, umiiyak din sila Lani Mercado, of course, sila Sherlyn, yung iba pa. So, ganon yung ito, makikita nyo, yung magkapatid talaga, siguro nga kasi dahil pinalaki talaga ng kanilang mga magulang na maayos. Alam nyo ba na hindi nakakahawak ng cellphone yung magkapatid, not until na-reach nila yung age na 16 years old, pero nung bata sila, wala silang mga cellphone. Ngayon na lang talaga nila ina-enjoy yung mga ganyan. Especially, yun nga, naging independent sa abroad, nag-aral. At si Atasha, of course, pumasok na rin sa showbiz. Eto, sa interview, sa Chikan, actually hindi interview
Sa chikahan namin ni Sherlyn, I asked her kung anong masasabi niya na gusto rin daw maging Jezebel ng anak niya, si Atasha. At syempre, approve sa kanya yung sabi niya, kung gusto niya, why not? Yung ganon. Syempre, athletic nga. At eto pa ha, nakakatawa ang kwento ni Sherlyn Gonzalez. Nung bata daw si Atasha, niloko niya ito at sinabi niya na isa siyang sirena. Pinakita niya yung clips nung video nung pelikula niya noon ng Jezebel at naniwala raw talaga si Atasha na isa siyang sirena. At of course, si Aga Mulak, talagang ano rin naman, nakisakay at hanggang mga ilang taon naniniwala si Atasha na ang kanyang nanay ay isang sirena. Until syempre, eto na nung malalaki na talaga. Tsaka nung sinasabi na rin na na movie lang yun, na discover na ni Atasha na pelikula lang yun. Kasi remember, hindi nga sila nakakahawak ng cellphone o wala sila mga ganong gadget. Talagang mga laro talaga nila ay larong Pinoy na nagpapatintero. At yun nga, matagal din silang tumira sa probinsya. Kaya yung dalawang bata sa mga dagat, etc. Pero ngayon nga, so very proud si Sherlyn na taga sa kanilang mga anak. Of course, si Sherlyn ang dami niyang kwento tungkol kay Atasha na ngayon ay busy na rin, may mga pinaghahandaan na rin ng mga project. And of course, eto lang si Andres yung parang kahit na i-convince pa so far sa ngayon na gusto mong parang wala pa rin. Parang hindi siya interesadong mag-artista. Iba ang gusto niya. But anyways, ayan, ilan lang doon sa mga pictures na namin kagabi. Kasi anyways, ang masaya kasi dito, ang maganda lang dito, no? Yung talagang magkaka-close kayo, magkakachika kayo, yung pinag-uusapan nyo, hindi nyo kailangang i-filter pa kasi parang alam nyo na yung mga pwede nyong, at saka lagi pag ganitong kwentuhan, throwback talaga, pinag-uusapan yung past, kung paano, and I'm sure mauulit yun sa birthday ni Senator Bong Revilla, na sana nga ayun, ang hiling naman ng marami, sana may maging masaya uli ang showbiz, na masaya naman ngayon, at sana yun nga lang, no, medyo wala na sana yung mga ganitong eksena pa. But anyways, yun na muna for now.